Hi! Today magluluto tayo ng spare ribs. So dito sa aking kawali, naglagay na ako ng 2 tablespoon of oil and then inilagay na kaagad itong garlic over high heat. Once amoy na natin ang aroma, pwede na natin i-add itong onion. So hanggang malanta itong onion and then idinagdag ko na rin itong spare ribs. Ayan. So habang ginigisa ko itong pork ribs sa ating onion and garlic, nag-add na rin ako ng 1 teaspoon of ground black pepper and then 1 teaspoon of salt para magkaroon na kaagad ng lasa. Ayan, so hahaluin lang natin para mag-combine ng mga ingredients. So over high heat pa rin ito at patuloy natin ginigisa itong ating pork ribs and then nag-add na rin ako ng 70 gram tomato paste or 3 tablespoon of tomato paste. So hahaluin lang natin ito hanggang sa kumapit ito sa ating pork ribs. So over high heat pa rin ito para mabilis kumapit ang mga ingredients at mag-dried up. Next, nag-add ako ng 4 tablespoon of oyster sauce. Kahit anong brand, pwede dito, Kagaya ng ginawa ko sa tomato paste, hahaluin lang din natin ito, para kumapit na ito sa ating pork ribs. Ayan, so over high heat pa rin ito. Next kong inilagay dito ay 3 tablespoon of light soy sauce. Kung wala kayong light soy sauce, pwede naman yung ordinary soy sauce or kahit anong soy sauce ang nasa bahay nyo, Pero kasi yung light soy sauce ay meron siyang taglay na lasa, or seasoning na makakatulong para mapasarapan natin ang ating mga dish. So ayan, i-mix lang natin over high heat hanggang sa mag-reduce itong sauce ng ating spare ribs. And then, I add 2 cups of Sprite. So ayan, isa din ito sa magbabalance ng lasa ng mga ingredients na ipinaglalagay natin dito. And of course, mag-a-add dito ng sarap sa ating ginagawang spare ribs. So ayan, pagkatapos kong mailagay itong Sprite, ay hinalo ko na siya ng mabuti, And of course, pati yung mga natustang ingredients sa ating kawali ay maisama na rin natin dito sa sauce. Next, I add bay leaf and then tinakpan na rin ito hanggang sa mag-reduce ang liquid. And I keep checking lang para ma-avoid natin na masunugan ang ilalim ng part ng ating spare ribs. So ayan, hinalo-halo ko lang para ma-centralize ang lasa ng sauce dito sa ating spare ribs. Next, bago matuyuan itong ating spare ribs, nag-add na ako ng 115 gram tomato sauce. Once na mailagay ko na itong tomato sauce, ay hahaluin lang natin ito para mag-combine ng mga ingredients. So, iginigisa ko lang siya ng mabuti para kumamit pa ito sa ating spare ribs at hindi lang yan, nagdadagdag pa ito ng flavor sa ating dish. And of course, nag-a-add din ito ng live shelf sa ating mga pagkain kapag ginigisa natin ng mabuti ang mga ingredients. Next, bago ito tuluyang matutong, lagay na tayo ng tubig. Ayan. So, enough na siguro hanggang sa ma-covered up ito ng tubig ang ating spare ribs. So, ayan, i-mix lang natin at hayaan nating ma-dissolve itong mga ingredients na nakadikit sa kawali. And then, i-cover lang natin ito over low heat, So, slow cooking na itong gagawin natin hanggang sa lumambot itong ating spare ribs. And of course, habang nagpapalambot tayo, I keep checking din para ma-avoid natin na masunog ang lower part ng ating niluluto. At this point, pwede na natin itong tikman kung naaayon ang awa sa mga panglasa natin. So, ayan guys, parang sarap na netong sauce ng ating spare ribs. Pwede nyo na itong iserve with your plain rice. And of course, subukan natin ang iba pang way ng pagluluto nito. So, ipo-pull out lang natin itong sauce and then ipa-pan-fry natin itong spare ribs. Para maging concentrated ang lasa niya. At lalo pang sasarap ito dahil mas flavorful na itong ating spare ribs dahil nga pinan-fry na natin ito.
Mm.